So sa lumabas ngang balita, naghigpit ang Thailand na siyang magiging host country sa 2025 SEA Games about sa paggamit ng naturalized player. Batay sa report, one naturalized player na lang ang papayagan per basketball team. So ibig sabihin, kung sa Gilas hindi nila pwedeng paglaruin na ng sabay like Brownlee and Kwame, hindi gaya sa nakaraan. So ang mangyayari pala, the 2025 SEA Games in Thailand will strictly follow FIBA rules. So rules ng FIBA nga po ang gagamitin. So isa nga sa may malaking apektado rito sa rules na ito ay ang bansa ng tulad na lamang ng Cambodia, na kung saan nung nakaraan nga gumamit ng multiple naturalized player. So kung titingnan naman natin para naman sa Gilas, okay lang yung ganito dahil sanay ang Gilas Pilipinas gumamit ng isang naturalized player. So bukod dito posibleng pabor pa nga rin ito dito sa ating national team dahil talagang malakas ang Gilas kahit local pa yan. Kumbaga, pagdating sa SEA Games, para sa opinion natin bonus na lang etong naturalized player. At about naman dito sa malaking home court ng Ginebra na umabot pa abroad kumbaga. So bihira yung tulad sa team ng Barangay Ginebra na may napakalaking fanbase, na kung saan kahit tayo nagtaka pag Ginebra ang may laro ang daming fans na nanonood. Kaya naman speaking of home court, bago pa man nga po naglaro ang Ginebra kontra dito sa Converge sa Pampanga, may nasambit nga si Converge head coach Franco Atienza sa isang interview about sa Ginebra na siguro yung buong Pilipinas home game ng Ginebra, hindi lang buong Pilipinas. When I was still with Alaska, nasa Dubai kami, lahat sumisigaw ng Ginebra, nasa Dubai na yun. So yung Ginebra pa nga daw kahit saang venue, home nga raw nila. Pati nga yung gym na paglalaroan o pinaglaruan sa Pampanga na birthplace ng kanilang kumpanya. Tapos si Gob Pineda pa nga raw taga doon. Yung ibang players din taga Pampanga, ika nga niya, we want to na home away from home. Pero still, yung Ginebra nga raw baka buong gym. Karamihan sa gym, Ginebra pa din. So biruin nyo na kalaban na ng Ginebra, pero alam nila na maaaring dumugin talaga yung gym dahil isa na doon sa dahilan yung Ginebra team dahil sa lawak ng fanbase ng mga ito. So totoo naman, talagang ganun. Kahit nga tayo nakapansin din na ganun na mapa dito sa Pilipinas o sa ibang bansa. So totoo naman talaga yun. Kahit nga tayo nakapansin din ng ganun, mapa dito man sa Pilipinas o ibang bansa pa yan. Karamihan, ang dami nga po kanilang fans nitong Ginebra na kung saan ay laging mga nakasuporta. At about dito tayo sa patungkol na patuloy na pagpapakondisyon ng player ng Ginebra na kung saan ay puspusan nga at sipag na ginagawa nito para sa team. Bagamat ngayon nasa reserve list siya, pero hindi siya nagpapa-apekto. Kumbaga, mas nagiging masipag nga siya. So kapansin-pansin na hindi nagpapabayaran na tong si Paul Garcia sa kanyang kondisyon. Kung tutuusin, siya na lang ang possible player ng Ginebra ngayon na nasa reserve list na may mataas na porsyento na maaaring ma-activate kung sakaling may player na mababawas sa lineup na ito. So, dahil nga po loaded ang guard position ng Ginebra, siya nga po yung hindi na isama sa final lineup talaga ng team nung makaraan pa. Madami ang nanghihinaya nga dito dahil maihawig nga raw po ang laro nito kay Scottie Thompson Buo nga raw yung loob nito Kahit nga raw crucial, hindi ito kabado at talagang ito yung tipo ng player na hindi nagsasayang ng pagkakataon. So sana mabigyan ito muli ng tsansa para sa Jeans like David dahil talaga namang may ibubuga rin sa laro ang player na ito Isang slasher player na mataas tumalon, may depensa at hindi ito takot sa mga pisikalan. At about naman dito sa patungkol kay Arvin Tolentino. Sa kabila ng pagkumpirma ni Arvin Tolentino na may mga offers nga raw mula ibang bansa sa kanya
ay naandun pa rin sa isip niya na magstay pa rin para sa Northport. So kasalukuyan pa nga rin raw na patuloy na nakikipagnegosasyon or usap siya sa Northport. Not final yet, ika nga niya. We are good terms nga raw. Actually nga raw, very supportive itong sila Coach Bonnie, Boss Arejola at Coach Pido sa kanya. So sobrang appreciate niya nga raw yun. But for now, wala pang final. Kasama pa nga raw siya sa team. Ang maganda nga sa kampo ni Arvin, nag-uusap nga raw pa sila ng management. Inaayos pa nila. Pero syempre, tinitingnan pa rin naman daw nito yung makakabuti. So bilang pagtatapat nga raw niya, syempre bihira nga lang raw yung oportunidad na magkaroon ng offer overseas. At the same time, meron pa dito sa PBA with Northport. So ang kagandahan niya kay Arvin Tolentino, nandun pa rin siya sa pakikipag-usap ng maayos, kumbaga hindi gaya or tulad ng ibang mga player na basta na lang. Kumbaga, yung sa ikabubuti yung pina-finalize niya. Sa totoo nga rin raw, of course, ito pa nga rin raw yung dream niya sa PBA. Sa tingin niya nga raw, kasi nasa magandang kamay siya kasama ng Northport with coaches and management. So komportable nga raw siya sa sitwasyon. So gusto niya pa nga rin raw maglaro sa Northport. Kaya lang medyo mahirap nga lang daw mag-decide. So about pala sa hindi paglalaro nito sa Northport, hindi lang yung dahilan dito yung expire na kontrata nito. Maging yung injury pala nito na kung sa ay very fragile nga raw yung area kung saan yung masakit sa kanya. Gusto nga raw niya bago muli siya maglaro uli 100% na siya. So kaya naman daw marami siyang hindi nilalarong game. So yun naman pala. Kaya pala madalas natin nakikita itong si Arvin na andun sa sideline. At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or paki-follow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po.